Anak ka pa naman ng gobernador pero pulubi lang ang pinakasalan mo? Sigaw ng bisitang nakatingin kay Veronica. Habang ang ilan ay humahalakhak, tinuturo ang suot niya ang lumang damit na halatang galing sa ukay. Sayang ka, iniwan ka ng milyonarang fiancé mo. Tapos etong pinalit mo, isang hampasupang walang maipakain. Dagdag pa ng kanyang pinsang si Clarice, sabay taas ng wine glass. Ramdam ni Veronica ang pagyurak sa kanyang dangal, pero mahigpit ang kapit ng kanyang asawa sa kanyang kamay. At sa gabing yon, isang kahon ang bubuksan ni Ramon, isang bagay na magpapatahimik sa lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anak ka ng gobernador, Veronica. Tandaan mo, lahat ng mata ay nakatingin sa'yo. Iyon ang lagit-laging paalala ng kanyang ina tuwing may social event. Si Veronica Ramirez, 24 years old, ay lumaki sa marangyang buhay. Anak siya ng makapangyarihan at respetadong gobernador sa probinsya. Hindi lang siya kilala dahil sa yaman at koneksyon ng pamilya, kundi dahil din sa kanyang kagandahan. Maputi, mahabang buhok at laging maayos ang postura. Sanay siya sa spotlight. Sanay na siya na laging may nakatingin at humahanga. At higit sa lahat, engaged na siya sa isa sa pinakahinahangaan at pinakabatang negosyante sa Maynila. Si Cedric Alonzo, isang milyonaryong kilala sa real estate at luxury hotels. Gwapo, smart at very charming. Para sa lahat, sila ang perfect couple. Isang gabi sa isang malaking hotel sa Makati, ginanap ang kanilang engagement party. Punong-puno ang venue ng mga kilalang politiko, business tycoons at socialites. Lahat ay nakasuot ng mamahalin, mga gown na galing abroad, mga alahas na kumikinang sa ilaw ng chandelier. Ladies and gentlemen, let's welcome the couple of the night, Veronica and Cedric. Sigaw ng host. Pumalakpak ang lahat. Habang bumaba si Veronica mula sa hagdanan, suot ang isang silver gown na kumikinang. Hawak ang kamay ni Cedric. Para silang galing sa isang fairy tale. Lumapit agad ang mga kakilala. "Wow, Veronica, you look stunning tonight," sabi ng isa. "Perfect match talaga kayo ni Cedric." Dagdag pa ng isa. Ramdam naman ni Veronica ang inggit at paghanga ng lahat. Ngumiti siya, pero sa loob niya, kabado rin siya. Hindi dahil hindi niya mahal si Cedric, kundi dahil parang may distansya itong pinapakita nitong mga huling linggo. Minsan parang busy palagi, laging may meeting, o di naman kaya may emergency calls. "Babe," bulong niya kay Cedric habang nag-toast sila. "Parang wala ka sa mood, okay ka lang ba?" Ngumiti si Cedric pero hindi abot sa mata. "Of course, babe. This is our night. Don't overthink." Pinilit niyang maniwala. Ngunit hindi niya maalis ang kaba sa dibdib. Habang naglilibat sila sa mesa, puro papuri ang naririnig ni Veronica. "She's so lucky. Cedric is the catch of the century." No wonder, anak ng gobernador. Power couple talaga. Clarice must be jealous right now. Napatingin si Veronica sa kanyang pinsang si Clarice, na nakaupo naman sa gilid ng hall. Maganda rin ito, sosyal manamit, pero palaging may nakakalokong ngiti. Hindi niya alam kung bakit parang laging may kompetisyon si Clarice sa kanya. Nang lapitan siya nito ay binati siya. "Congrats, cousin," sabi ni Clarice na may kasamang kindat kay Cedric. "Finally, engaged ka na, sa dream guy ng lahat." Napansin naman ni Veronica ang matagal na tingin ni Clarice kay Cedric, pero pinili niyang hindi ito pansinin. Siguro imagination lang niya. Habang gumagabi, mas ramdam ni Veronica ang bigat ng sitwasyon. Hindi mawala sa isip niya ang malamig na kilos ni Cedric. Oo, sweet ito sa harap ng tao. Yakap, hawak kamay, ngiti sa camera. Pero kapag silang dalawa na lang, may kung anong distansya. Lumapit ang matalik niyang kaibigan na si Hannah at bumulong. "Veronica, girl, I don't want to ruin your night pero napansin ko parang distracted si Cedric. Are you sure everything's fine between you two?"
Nagkunwaring kampante si Veronica. Oh yeah, he's just busy. Normal lang yun. Pero sa likod ng kanyang isip ay may kumakabog. Pagkatapos ng speeches at toast, lumapit sa kanya ang kanyang ama, ang gobernador. Anak, this is the life I want for you. Cedric is a good man, and this marriage will strengthen our family's position. Don't let anything mess this up. Tumango siya, pero sa puso niya may bumubulong na hindi lahat ay perpekto. Habang nakatayo siya sa gitna ng hall, pinagmamasdan ng sayawan at tawanan ng mga bisita, biglang nahagip ng kanyang mata si Cedric. Nasa sulok ito ng ballroom, may kausap sa cellphone, mukhang seryoso. Pagbalik nito sa tabi niya ay halatang pilit ang ngiti. Who was that? Tanong niya ng pabalong. Business partner lang babe, nothing important. Ngumiti siya, pero ramdam niyang may hindi sinasabi si Cedric. At doon, nagsimulang pumasok ang gaba na hindi niya alam kung paano haharapin. Makalipas ang ilang linggo mula sa engagement party, napansin ni Veronica na lalo pang lumalayo ang ugali ni Cedric. Madalas itong hindi sumasagot sa tawag. Laging may excuse na overtime o emergency meeting. Kahit weekends, halos hindi na sila nagkikita. Babe, kailan tayo lalabas ulit? Ang tagal na nating hindi nagdi-date. Tanong ni Veronica isang gabi sa phone. Sorry babe, sobrang busy lang. May naasikaso lang ako. But I'll make it up to you, okay? Mabilis na sagot naman ni Cedric bago ibaba ang tawag. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya alam kung work lang ba talaga o may iba ng dahilan. Isang hapon habang papunta siya sa isang boutique para mag-fit ng wedding gown, napansin niya ang sasakyan ni Cedric sa may parking ng isang kilalang hotel. Pamilyar na pamilyar siya sa black luxury car na iyon. Strange. Akala ko may business meeting siya sa Makati. Bulong niya. Kinabahan siya pero nagpa siya siyang sanda ng instinct. Pumasok siya sa hotel lobby. Nagtanong at nalaman niyang nasa penthouse floor si Cedric. Mabilis siyang sumakay ng elevator. At habang umaakyat ang number sa screen, bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa floor, dahan-dahan niyang tinungo ang corridor. At doon nakita niya ang pintong bahagyang nakabukas. Sumilip siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Si Cedric, nakahubad ang coat, nakaupo sa sofa. At sa tabi niya ay nakasandal sa balikat nito ang pinsan niyang si Clarice. Nakatawa at nakayakap pa sa braso niya. Cedric, baka mahuli tayo. Mahinang sabi ni Clarice habang humahalik sa pisngi nito. Ngumiti si Cedric. I don't care. She's too naive to find out. Besides, you're the only one I really want. Parang biglang gumuho ang mundo ni Veronica. Nanginginig ang kanyang kamay habang binuksan niya ang tuluyan ng pinto. Cedric! Sigaw niya na halos mabasag ang boses. Nagulat ang dalawa. Agad na tumayo si Clarice. Pero imbes na mahiya, nagtaas pa ito ng kilay. Well, cousin, I guess you now know the truth. Veronica, let me explain. Umpisa naman ni Cedric. Explain? Lumapit si Veronica at nangingilid ang luha. Gusto mo akong ipahiya? Pinsan ko pa mismo. Pero imbes na magsisi, mas pinili ni Cedric na ipagtanggol si Clarice. Veronica, let's be real. Our engagement was perfect on paper, pero hindi kita mahal. Hindi ko na kaya magpanggap. Clarice makes me happy. Siyang nagbibigay ng mga hindi mo kayang ibigay. Natahimik si Veronica. Ang tanging naririnig niya lang ay malakas na tibok ng kanyang puso. So, lahat ng pinakita mo sa harap ng pamilya ko, sa harap ng buong lipunan, puro kasinungalingan. Yes, malamig na sagot ni Cedric. And I don't care what people say. I choose her. Nanlumo si Veronica. Parang tinanggalan siya ng lakas. Ang tiwala, pagmamahal, at dignidad na inalagaan niya ay biglang naglaho. Akala ko, tayo ang perfect couple. Bulong niya. Pero mali pala ako.
Ikaw palang pinakamalaking pagkakamali ko. Humalakhak si Clarice. Oh, don't be so dramatic, cousin. Cedric deserves someone real. Not someone na laging nakatali sa image ng pamilya niya. At sorry pero ako talaga ang mas bagay sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Veronica. Tumalikod siya, tumakbo palabas ng hotel habang umaagos ang luha. Kinabukasan, kumalat ang balita. Cedric Alonzo calls off engagement with governor's daughter, rumored affair with cousin Clarice. Lahat ng headline, lahat ng social media posts, siya ang pinagtatawanan. Grabe, iniwan pala si Veronica. Ang sakit naman noon, pinsan pa talaga. Kaya pala cold si Cedric lately, may ibang babae na pala. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatingin. Lahat ng tao nakangisi. Sa loob ng bahay nila, halos hindi siya makalabas ng kwarto. Dumating ang kanyang ina at niyakap siya. Anak, I warned you. Pero hindi ko ginusto na masaktan ka ng ganito. Ngunit kahit yakap ng ina, hindi nabawasan ng sakit. Ang dignidad niya, durog na durog. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang wala siyang halaga. Parang bangungot ang mga sumunod na araw para kay Veronica. Sa bawat pagbukas niya ng cellphone, puro headlines at chismis tungkol sa kanyang nakikita niya. Governor's daughter got dumped. Cedric chose his cousin Clarice over fiancé. From princess to pitiful. Veronica Ramirez humiliated in public. Halos lahat ng news outlets at social media sites ay pinagtatawanan ng nangyari. May mga memes pa na ginawa. Tinatawag siyang ang naiwan sa altar. Anak, huwag ka munang lumabas. Mainit ang issue ngayon. Payo ng kanyang ina habang inaabot sa kanyang breakfast tray. Let it die down first. Kung magpapakita ka sa public ngayon, lalo ka ng pagtatawanan. Niyakap siya ng kaibigan niyang si Hannah isang hapon. V, please, iwasan mo muna ang mga party, social events, kahit mall. Give yourself time. Pero hindi naman mapakali si Veronica. Sanay siya na laging nasa spotlight. Laging hinahangaan. Ngayon, parang lahat ng tao ay nasa tabi para tumawa sa kanya. Isang araw, hindi niya kanayang bigat ng dibdib. Nagpaalam siyang lalabas para magpahangin. Pero imbes na pumunta sa mall o coffee shop, naglakad-lakad siya papunta sa palengke ng bayan. Simple lamang ang paligid. Mga tenderang sumisigaw ng isda, preskong isda, mga kariton ng gulay, mga batang naglalaro ng tumbang preso sa gilid. Ganito pala ang mundo ng mga ordinaryong tao. Bulong niya sa sarili. Hindi siya sanay, pero sa kakaibang paraan, may konting ginhawa siyang naramdaman. Malayo sa kamera, malayo sa mga taong mapanghusga. Habang naglalakad, bigla siyang nadala sa basang semento. Muntik na siyang bumagsak, pero may dalawang kamay na mabilis na sumalo sa kanya. Miss, dahan-dahan. Delikado dito, sabi ng lalaki. Pag-angat ng kanyang mata, nakita niyang isang simpleng lalaking nakalumang t-shirt. May dalang supot ng tinapay at halatang pagod. Ang buhok nito ay medyo magulo at kita sa mukha ang hirap ng buhay. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki habang maingat siyang tinutulungang tumayo. Iya, thank you. Sagot niya na medyo nahihiya. Hindi siya sanay na tinutulungan ng hindi niya kalala. Ngunit ang lalaki, buti hindi ka nadapa ng tuluyan, baka napilayan ka pa. By the way, I'm Ramon. Pakilala nito. Dito lang ako sa palengke nakatira, sa tabi ng estero. Veronica. Mahina niya namang sagot. Hindi niya maintindihan pero sa unang beses mula nang masira ang kanyang engagement, may kakaibang init na nabumalat sa kanya. Walang halong panghuhusga sa mga mata ni Ramon, tanging simpleng pag-alala lang. Naglakad sila papunta sa labasan ng palengke. Habang nagkukwento si Ramon tungkol sa simpleng buhay niya, kung papaano siya kumukuha ng pagkain, kung paano siyang nakikitulog sa mga barong-barong, nakinig lang si Veronica. Alam mo minsan,
Akala ng tao kapag wala kang pera, wala ka ring kwenta. Pero sa totoo lang, ang mahalaga, marunong kang magpakatotoo. Sabi ni Ramon na may kasamang ngiti. Natigilan naman si Veronica. Napaisip siya kung gaanong kalayo ang ugali ni Ramon kumpara kay Cedric. Walang pretensyon, walang pakitang tao. At sa unang pagkakataon, kahit saglit lang, nakalimutan niyang kahihiyan at sakit na dala ng pagtataksil ni Cedric at Clarice. Mula sa palengke naglakad si Veronica pa uwi. Hindi niya alam kung bakit, pero sumama si Ramon para ihatid siya hanggang sa labasan ng kalsada. Dito na lang ako, baka nakakahiya sa'yo kung may makakita. Sabi ni Ramon habang tumatawa. Pero bago pa siya makasagot, biglang may paparating na tricycle na mabilis ang takbo. Hindi naman napansin ni Veronica na nasa gitna na siya ng kalsada. "Veronica, ingat!" Mabilis na sigaw ni Ramon, sabay hatak sa kanya. Halos mahulog siya, pero nasalo siya ng lalaki. Napakapit siya sa braso nito at doon niya naramdaman ang tapat na pag-aalala. Huminga siya ng malalim. Salamat. O kung wala ka baka nabundol na ako." Ngumiti naman si Ramon. "Wala yun, basta safe ka." Naglakad sila sa gilid ng kalsada at doon nagsimula ang masinsinang usapan. "Ramon, paano mo kinakaya ang buhay mo araw-araw?" "Ang hirap, diba?" Tanong ni Veronica na curious. Umiling naman si Ramon. "Mahirap, oo. Natutunan kong hindi lang pera ang batayan ng halaga ng tao. Kung marunong kang makontento, kung marunong kang magmahal sa kapwa, sapat na yon." Napatingin si Veronica. Hindi niya akalain na sa simpleng anyo ni Ramon ay may lalim pala ang isip nito. "Hindi ka ba nahihiya? I mean, people judge you, right?" Tumawa naman si Ramon ng mahina. "Sanay na ako. Ang importante, kilala ko ang sarili ko. Wala akong tinatapakang tao. Kaya kahit minsan natutulog ako sa bangketa, payapa pa rin ang loob ko." Tahimik si Veronica. Sanay siya sa mga taong puro image. Puro pagpapakilala ng kayamanan. Ngayon, kaharap niya ang isang taong walang-wala pero merong dignidad at matibay na pananaw. Ang weird. First time ko makausap ng ganito. Someone na walang takot magsabi ng totoo. "Siguro kasi wala akong kailangang patunayan," sagot naman ni Ramon. "Kung anong meron ako, yun na yun. Walang maskara." Sa sagot na iyon, may naramdaman si Veronica na hindi niya maipaliwanag. Parang may kakaibang bigat na natanggal sa kanyang dibdib. Nang ihatid niya si Ramon hanggang sa dulo ng kalye, napangiti si Veronica. "Thank you, Ramon. Hindi lang sa pagsalo kanina, kundi sa pagkikinig. Ang gaan mong kausap." Nagkibit balikat naman ng lalaki. "Anytime. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Kahit hindi ako mukhang karapat-dapat sa mundo mo." Nagtagalang tinginan nila. Sa simpleng sandaling iyon, nagsimula ang koneksyon. Isang ugnayang hindi nila inaasahan. At si Veronica, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y masaktan, muling nakaramdam ng pag-asa. Maghapon na hindi mapakali si Veronica. Nakatitig lang siya sa malaking bintana ng kanilang kwarto. Tanaw ang malalaking puno sa hardin. Sa labas ay tila tahimik ang lahat. Pero sa loob ng isip niya, parang may gera. Paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng pagtataksil ni Cedric at Clarice. Pati ang masasakit na komentaryo ng mga tao sa social media. Gusto na sana niyang itago ang sarili habang buhay. Pero sa bawat pag-iwas niya, mas lalo lang siyang kinakain ng hiya at sakit. Hanggang sa bigla niyang maalala si Ramon, ang pulubing nakilala niya kamakailan lang. Simple lang ito, walang halos pag-aari, pero tapat ang mga mata. Sa kakaibang paraan, parang doon niya naramdaman ang respeto at pakikinig na matagal nang nawala sa piling ni Cedric. Kinagabihan, nagtipon ng pamilya para sa hapunan. Buong araw tahimik si Veronica. Pero habang tumatagal, parang may bumubulong sa kanya na kailangan niya nang magsalita. "Anak, kumain ka pa?" Uwi ka ng kanyang ina. Napansin ang malamig na tingin ng dalaga sa mesa.
Huminga ng malalim si Veronica. Tinignan niya ang kaniyang ama, ang gobernador na palaging matatag at sanay magdikta ng desisyon. Papa, Mama, nagsimula siya. Nanginginig ang tinig. May sasabihin ako. Napatingin ang lahat. Ang ina, ang dalawang kapatid na mas bata, pati na rin ang ilang kasambahay na naglilingkod. Tahimik ang buong dining hall. I've made my decision. Patuloy pa ni Veronica, tinutulak ang kaba. Magpapakasal ako kay Ramon. Nabitawan ng gobernador ang hawak na baso. Kumalabog ito sa sahig at nabasag. Ano? Ulitin mo nga, Veronica. Sinong Ramon? Diretso ang tingin ng dalaga. Magpapakasal ako kay Ramon. Ang nakilala ko sa palengke sa bayan. Oo, pulubi siya. Pero at least hindi siya plastic. Hindi siya manloloko. Hindi siya kagaya ni Cedric. Umalsa ang gobernador. Pulang-pula ang mukha. Veronica, are you out of your mind? Anak ka ng gobernador. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang pulubi. Alam mo bang sinasabi mo? Alam mo bang epekto nito sa pamilya natin? Sa reputasyon natin? Sa buong lipunan? Papa, sagot niya na nangingilid ang luha. Pagod na akong isipin ng reputasyon. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, iyon ang iniintindi ninyo kung paano ako titignan ng mga tao, kung anong sasabihin ng lipunan. Pero alam mo ba kung gaano kasakit ang pagtawanan ng lahat dahil sa ginawa ni Cedric at Clarice? Gusto ko lang ng isang taong hindi ako iiwan. Pero anak, iniwan ka nga ng milyonaryong fiancé mo. Tapos ipagpapalit mo lang sa isang walang-wala? Sumingit naman ang kanyang kapatid. Para kang gumagawa ng mas malaking kahihiyan. Lalong nag-init ang gobernador. Hindi ko papayagan ito. Kung itutuloy mo yan, kalimutan mo na anak kita. Napayuko ang ina. Halatang hindi makapagsalita. Sa puso niya ay naguguluhan siya kung dapat ba niyang suportahan ang anak o sundin ang asawa. Ngunit si Veronica ay nagmatigas. Tumayo siya mula sa upuan at buong tapang na sumagot. Kahit ano pang sabihin ninyo, I'll stand by my decision. Si Ramon ang gusto kong pakasalan. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Isang tauhan ng pamilya ang nakarinig ng kanilang pagtatalo at nag-leak sa media. Sa loob ng ilang oras, sumabog ang headlines. Governor's daughter chooses a beggar over a millionaire ex-fiancé. From riches to rags, Veronica Ramirez engaged to a street dweller. Scandalous rebellion, political heiress rejects a high society. Nag-trending ang pangalan ni Veronica sa lahat ng social media platforms. May mga memes na ginagawa, may mga influencers na ginagamit ang pangalan niya para magpasikat. Grabe, anak ng gobernador, papakasal lang sa pulubi? Komento ng isa sa Twitter. Is this love or is this lunacy? Sabi naman sa Facebook. Kung ako sa kanya, babalik na lang ako kay Cedric. From sports car to kariton. Ang ilang netizens naman ay natawa. Ang iba ay nagalit at tinawag siyang walang respeto sa pamilya. Ngunit may ilang nagtatanggol din. At least, totoo si Veronica. Kung saan siya masaya, hayaan na natin. Magdamag na hindi nakatulog si Veronica dahil sa dami ng ingay mula sa labas. Pero kahit may halong takot at hiya, may kakaibang kapayapaan din siyang naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumunod sa dikta ng ama o sa gusto ng lipunan. Pinili niya ang gusto ng puso niya. Nasa veranda siya nang tawagan ng ina. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Mahina nitong tanong, may halong pakiusap. Ma, sagot naman ni Veronica, hindi ko alam kung tama o mali. Pero ang alam ko, kay Ramon ko lang naramdaman na hindi ako trophy, na hindi ako accessory para sa pangalan ng pamilya. Sa kanya ako magiging totoong tao. Tahimik naman ang ina. Sa huli, huminga lang ito ng malalim. Kung yan ang gusto mo, anak, sana hindi ka magkamali.
At sa mga salitang iyon, mas lalo pang tumibay ang loob ni Veronica. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa mansyon, malinaw kay Veronica ang desisyon niya. Ipapakasal niya ang sarili kahit sa pulube. Basta mapatunayan niyang hindi pera o impluwensya ang sukatan ng pagmamahal. Ngunit isang bagay ang hindi niya naisip agad. Hindi pa niya ito sinasabi kay Ramon. Kinabukasan, nagpa siya siyang puntahan si Ramon sa barong-barong na tinitirhan nito. Ang daan ay masikip, puro lubak at amoy kanal. Hindi ito ang kinasinayan niyang mundo ng mga magagara at maluluwag na mansyon. Pinagtitinginan tuloy siya ng mga tao habang suot pa rin niya ang simpleng damit na binili sa palengke. Nadatnan niya si Ramon na nag-aayos ng kahoy na gagamitin para sa maliit na lutuan. Nang makita siya, agad itong ngumiti. "Veronica, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Ramon na halatang nagulat. Huminga naman ng malalim si Veronica. "Ramon, gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang bagay na importante." Naupo sila sa bangkong gawa sa lumang tabla. Tahimik muna ang paligid, maliban sa huni ng mga bata at ingay ng palengke sa di kalayuan. "Ramon," panimula ni Veronica. Diretso ang tingin. "Magpapakasal ka ba sa akin?" Nanlaki ang mga mata ni Ramon. "Ano? Veronica, seryoso ka ba? Anak ka ng gobernador. Pakakasal ka sa isang tulad kong pulube?" Tumango si Veronica. "Alam kong imposibleng pakinggan pero desidido ako. Pagod na akong husgahan ng lipunan. Pagod na akong tingnan na parang trophy. Ikaw lang nakausap ko ng totoo. Ikaw lang naging hindi nagkunwari. Kaya kung pagtatawanan ako ng buong mundo dahil pinili kita, handa ako." Umiling si Ramon. Halatang naguguluhan. "Pero Veronica, wala akong maibibigay sa'yo. Ni singsing, ni bahay, ni matinong damit, wala. Ang kaya ko lang ibigay sa'yo, sarili ko. Baka pagsisihan mo lang balang araw." Ngumiti naman si Veronica. May halong luha. "Hindi ko naman kailangan ng yaman, Ramon. Hindi ko kailangan ng titulo. Ang kailangan ko lang ay isang taong hindi ako iiwan at lolokohin. At nakita ko yun sa'yo." Tahimik si Ramon sandali. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa huli, tumango siya. "Kung sigurado ka sa akin, wala na akong masasabi." "Oo, Veronica, pakakasalan kita." Nakahinga si Veronica ng maluwag. Sa unang pagkakataon, mula nang iniwan siya ni Cedric, ramdam niya ang tunay na kapanatagan. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng ilang araw, itinakda ang kasal sa isang maliit na kapilya sa baryo. Walang ingranding imbitasyon, walang media coverage na kontrolado. Pero maraming nakikisawsaw, lalo na ang mga kalaban sa politika ng kanyang ama. Dumating sila para makita mismo ang kabulastugan ng anak ng gobernador. Dumating naman si Veronica na kasuot ng simpleng buting bestida na tinahe ng isang mananahe sa baryo. Sa halip na limousine, isang tricycle ang nagatid sa kanya sa simbahan. Si Ramon naman, nakabarong na halatang luma ngunit malinis. Habang naglalakad si Veronica sa pasilyo, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga nakangiti, ngunit hindi dahil masaya sila para sa kanya, kundi dahil naaaliw sila sa iskandalo. Naroon si Cedric at Clarice, parehong nakabihis ng mamahalin. Parang nanonood lang sila ng palabas. Nang matapos ang misa at lumabas na ang bagong kasal, hindi naman napigilan ng ilan ang pang-uuyam. "Grabe, anak ng gobernador? Ito lang palang ending? Pulubing pinakasalan." Bulong ng isang babae na nakapula. "From diamonds to, anong tawag dyan? Basurang singsing?" Biro pa ng isa, sabay tawa. Lumapit naman si Cedric at nakangisi. "Congratulations, Veronica. From a private jet to jeep rides. From a 5-star hotels to, barong-barong honeymoon? I'm impressed." Tumawa ang karamihan, lalo na nang sabayan ni Clarice. "Cousin,
Kung gusto mo ng simpleng buhay, dapat sinabi mo na. Ang dami naming staff na mas presentable kesa sa pulubing lalaking to. Halos mabingi si Veronica sa tawanan ng mga tao. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, hinawakan siya ni Ramon sa kamay at tumayo sa harap ng lahat. Alam kong maraming nandito para pagtawanan kami. Malakas ang sabi ni Ramon. Oo, pulubi ako. Oo, wala akong kayamanan. Pero may isang bagay akong hawak na hindi matutumbasan ng pera ninyo. Ang katapatan ko kay Veronica. At habang buhay ko ay ang ipaglalaban. Tahimik ang ilang tao, ngunit naroon pa rin ang mga mapang-asar ng ngiti. Hindi ko alam kung bakit ang hirap tanggapin ng iba na ang pagmamahal hindi sinusukat ng bank account. Pero tandaan ninyo, mas pipiliin ko pang maging pulubi na tapat kesa maging mayaman na manloloko. Bumaling siya kay Cedric, diretso ang tingin. Oo, ikaw ang tinutukoy ko. Natahimik ang lahat. Si Cedric, pilit na ngumiti pero halata ang inis. Si Clarice naman ay nagkunwaring hindi apektado. Pero kitang-kita ang pamumula ng pisngi niya. Sa maliit na covered court ng barangay, ginanap ang handaan. Pansit, pritong manok at ilang soft drinks lang ang handa. Pero dama ang kasiyahan ng mga totoong nakiramay at sumusuporta. Habang magkatabi silang kumakain, bumulong si Veronica kay Ramon. Tama bang ginawa ko? Ngumiti si Ramon. Pinisel ang kamay niya. Kung mali man, at least mali tayong dalawa. Pero sa akin, tamang pinili mo. At sa kabila ng lahat ng panunuya at halakak, dama ni Veronica ang kakaibang kapayapaan. Oo, pinagtatawanan siya ng mundo. Pero sa piling ni Ramon, nararamdaman niya ang hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng kasal na ikinatawa ng lipunan, nagsimula na ang bagong kabanata ng buhay ni Veronica. Ang buhay na malayo sa ginhawa at marangyang mundo na nakasanayan niya. Tumira sila ni Ramon sa maliit na barong-barong sa gilid ng isang eskinita. Mababa ang bubong, butas ang dingding, at kapag umuulan ay pumapasok ang patak ng tubig. Para kay Veronica, ito ang unang beses na naranasan niyang matulog nang walang aircon. Walang malambot na kama, walang katulong na mag-aasikaso sa kanya. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Ramon, pinilit niyang tanggapin ang lahat. Maaga pa lang nagising si Veronica sa ingay ng mga tindero sa palengke at sa tilaok ng manok. Napatingin siya sa paligid at napangiti. Ibang-iba sa mansyon ng kanyang pamilya. Pero may kakaibang init. Good morning, bati ni Ramon. Hawak ang tabo habang nag-iigib ng tubig sa poso. Gusto mo bang sumama? Para maranasan mo rin. Nagdalawang isip si Veronica. Noon, bottled water at mineral lang iniinom niya. Pero ngayon, siya mismo ang kailangang magdala ng tubig sa maliit na timba. Pagod na agad siya matapos ang dalawang balde. Pero proud siya sa sarili. Ay nako, hindi ko akalain ganito pala kahirap. Sabi niya na pawis sa pawis. Pero kinaya mo, sagot ni Ramon, sabay punas ang pawis sa noon niya gamit ang panyo. Kinahapunan, sinubukan ni Veronica na magluto para kay Ramon. Hindi siya marunong magluto. Sanay lang siyang umupo sa hapag at kumain ng mga pagkain niluluto ng mga chef. Ngayon, siya mismo ang nasa harap ng maliit na kalan. May dalang pakete ng instant noodles. Pakuluan lang ng tubig tapos lagay ng noodles, diba? Bulong niya sa sarili. Naiwan niyang nakasindi ang apoy ng matagal habang nag-uusap sila ni Ramon tungkol sa mga kapitbahay. Hindi niya napansin na halos dumikit na sa kawali ang noodles at unti-unti nang umuusok. Veronica! Sigaw ni Ramon at agad na tumakbo papalapit. Ay! Hiyaw niya sabay patay ng kalan. Nagtawanan ng mga kapitbahay na nakasilip sa bintana. Nahiya naman si Veronica na mula ang pisngi niya. Pasensya na Ramon, nasunog ko. Mahinang tawa niya. Parang gusto niyang maluha sa kahihiyan.
Pero imbes na mainis, kinuha ni Ramon ang kawali. Tinikman ang halos itim na noodles at ngumiti. Masarap pa. Perfect. Ha? Nasunog na nga eh. Kahit anong luto mo, kakainin ko. Basta ikaw ang nagluto, Veronica. Napaghalgalpak naman ng tawa si Veronica. Grabe ka, niloloko mo lang ako. Umupo si Ramon at kumain pa ng isang subo. Hindi, seryoso ako. Mas masarap pa to kaysa sa lahat ng niluto ng mga mamahaling chef. Kasi para sa akin, pinaghirapan mo to. Doon napuno ng tawanan ng maliit na barong-barong. Kahit amoy sunog ang paligid, para kay Veronica, iyon ang isa sa pinakamasayang hapunan na naranasan niya. Lumipas ang mga araw, natuto si Veronica ng mga bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Natutunan niyang magluto ng itlog, maglaban ng damit gamit ang kamay, at makipagtawaran sa palengke. Manang, bawasan mo naman kahit 5 piso. Pakikipagtawaran niya sa tenderang nagbebenta ng gulay. Ha? Anak ka pa naman ng gobernador, tumatawad ka. Biro ng tendera. Napangiti lang si Veronica. Hindi na ako anak ng gobernador dito, Manang. Asawa na ako ng isang simpleng lalaki. Kaya dapat marunong na rin akong tumawad. Napahalakha ka mga tao sa paligid. Dahan-dahan, natutunan siyang makihalubilo sa mga simpleng mamamayan na dati hindi niya pinapansin. Sa kabila ng lahat ng hirap, nakita naman ni Veronica ang kagandahan ng puso ni Ramon. Hindi man ito mayaman, lagi siyang inuunan ni Ramon. Lagi siyang may kasamang pag-aalaga, pagpoprotekta at mga biro na nagpapagaan ng bigat ng sitwasyon. Minsan habang magkasama silang naglalakad sa palengke, nakita nilang isang batang namamalimos. Agad na ibinigay ni Ramon ang barya sa bulsa. Wala na nga tayong pera, nagbibigay ka pa. Bulong na Veronica. Mas kailangan niya. Tayo kakain pa rin mamaya. Siya baka hindi na. Tiningnan ni Veronica si Ramon at napangiti. Doon niya napagtanto na sa kabila ng kahirapan, busilak ang puso ng kaniyang asawa. Bago matulog, nakahiga silang dalawa sa banig. Tahimik lang, tinitingnan ng kisame na may maliit na butas kung saan kita ang ilang bituin. Ramon, mahina niyang sabi. Pasensya ka na kung minsan parang hindi ako bagay dito. Nahihirapan ako pero sinusubukan ko. Humarap naman si Ramon sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Hindi mo naman kailangang maging perpektong asawa. Ang gusto ko lang, yung kasama ko kahit gaano kahirap. At ikaw yon. Naluha si Veronica. Napakapit siya kay Ramon at bumulong. Salamat Salamat sa lahat. Sa lahat ng nang-iwan, ikaw lang pumili na manatili. At doon sa barong-barong, nag-isa ang 2 taong tunay na may pagmamahal. Kahit wala silang marangyang pagkain o mamahaling damit. Dama nila ang kayamanang higit pa sa ginto, ang kayamanan ng tunay na pagmamahal. Tahimik ang hapon sa maliit na barong-barong. Nakaupo si Veronica at si Ramon sa harap ng bahay, kumakain ng pritong tuyo at kamatis. Para kay Veronica, simple man ang pagkain, damang-dama niya ang saya. Lalo na't kasama niya si Ramon na laging nagpapagaan ng lahat. Ngunit ang katahimikan ay biglang nagulo nang may isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng makipot na eskinita. Napalingon ng mga tao, nagbubulungan at napaatras pa ang ilang bata. Mabagal na bumaba mula sa itim na kotse si Cedric. Nakaputing polo, suot ang mamahaling relo at may mga ngiti sa labi na puno ng kumpiyansa. Veronica! Tawag niya na parang wala silang pinagmulan. Pwede ba tayong mag-usap? Nagulat naman si Veronica. Halos mahulog ang kutsara sa kamay niya. Hindi siya makapaniwala na muling makikita si Cedric sa harap niya. Ang lalaking minsan ay minahal niya, ngunit siya ring sumira ng kanyang dangal. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Ngumiti naman si Cedric, halatang sanay pa rin makuha ang gusto niya. Veronica, napag-isip-isip ko.
Ginawa kong malaking pagkakamali. Dapat ikaw ang pinili ko at hindi si Clarice. I'm here to fix everything. Fix everything? Natawa si Ramon. Tumayo at humarap. Ikaw ang sumira sa kanya. Tapos ngayon babalik ka lang na parang wala lang? Hindi naman pinansin ni Cedric si Ramon. Sa halip, inilabas niya ang susi ng kotse at isang maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya ito. Isang mamahaling singsing na kumikislap sa ilalim ng araw. Veronica, bumalik ka na sa akin. Ibabalik ko ang lahat. Yaman, dangal, at buhay na nararapat para sa'yo. Alam mong hindi ka bagay dito. Natahimik ang paligid. Ang mga kapitbahay nanonood sa gilid. Parang nag-aabang kung anong isasagot ni Veronica. Sandaling natigilan si Veronica. Naaalala niya ang mga gabi sa mansyon, ang marangyang parties, ang mga kaibigan na minsang humanga sa kanya. Pero kasabay ng alaala, bumalik din ang sakit. Ang pagtawa ng lipunan ng iwan siya ni Cedric at ang pagkatuklas na karelasyon nito ang sariling pinsan. Tiningnan niya si Ramon, nakatingin din sa kanya, hindi nagsasalita. Pero baka sa mata ang takot na baka iwan siya. Huminga ng malalim si Veronica at tumayo. Cedric, tama ka sa isang bagay. Hindi ako bagay dito. Pero mas hindi ako bagay sa'yo. Nagulat si Cedric. Ano? Akala ko noon, ang sukatan ng halaga ko ay nasa mga alahas, sa mga mamahaling kotse, at sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero simula na makilala ko si Ramon, natutunan kong hindi kayamanan ng sukatan ng pagmamahal. Tinanggap niya ako kahit durog na durog ako. Samantalang ikaw, tinalikuran mo ako nung pinakakailangan kita. Hinila ni Veronica ang kamay ni Ramon at mariing hinawakan. Kaya ako iniisip mong babalik ako sa'yo. Nagkakamali ka. Dito na ako. Sa piling niya. Nanginig ang panga ni Cedric. Hindi sanay na tinatanggihan. Veronica, isipin mo nga sinasabi mo. Kaya kong ibalik lahat ng nawala sa'yo. Sa kanya, anong meron siya? Barong-barong. Pawis. Gutom. Meron siyang puso. Mariing sagot naman ni Veronica. At yun ang bagay na hindi mo kayang ibigay. Kahit gaano ka pang kayaman. Tumawa si Cedric, ngunit halatang puno ng galit. Hindi mo alam ang tinatanggihan mo. Pinapahiya mo ako, Veronica, at hindi ko palalampasin to. Lumapit siya ng bahagya, ngunit hinarang siya ni Ramon. Huwag mo na siyang guguluhin, Cedric. Tapos na kayo. Tanggapin mo na. Nagtagis ang mga mata nila. Saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Cedric. Sige, kung yan ang gusto ninyo. Pagbabayaran mo to. Masisira ang maliit mong mundo. Turo niya kay Ramon. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo. At ikaw, Veronica, isang araw, magsisisi ka. At sa huling paglingon, umalis siya sakay ng kanyang mamahaling kotse. Iniwan ang usok at kaba sa mga nanonood. Nang makaalis si Cedric, huminga naman ng maluwag si Veronica. Ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Ramon, natatakot ako. Hinawakan ni Ramon ang kamay niya. Wala kang dapat katakutan. Nandito ako. Kahit anong gawin ni Cedric, kakayanin natin. Ngumiti naman si Veronica kahit may luha sa kanyang mga mata. Pinili kita, Ramon. At kahit anong mangyari, hindi ko pagsisisihan. Sa simpleng barong-barong, wala man silang yaman, dama nila ang katatagan ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa malayo, si Cedric ay puno ng galit at panibugo. Nagbalak na ng susunod na hakbang. At doon nagsimula ang banta ng isang bagong laban. Isang laban na susubok sa kanilang pagmamahal at sa kanilang lakas laban sa kapangyarihan ng isang taong sanay makuha ang lahat ng kanyang gusto. Tahimik ang mga sumunod na araw matapos ang pagbabalik ni Cedric.
Pinilit ni Veronica na bumalik sa normal na buhay kasama si Ramon. Magluto, mag-igib, mamalengke. Sa tuwing tumatawa sila ng magkasama, parang nakakalimutan niya ang mga pangako ng paghihiganti ni Cedric. Pero isang bagay ang hindi niya maipaliwanag. May mga kakaibang nangyayari na unti-unting gumugulo sa isip niya. Isang hapon galing siya sa palengke, bitbit ang basket ng gulay. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niya na may dalawang lalaki na kasunod sa kanya. Hindi pamilyar ang mga ito. Suot ng simpleng damit, pero may kakaibang tingin sa mga mata. Pagliko niya sa kanto, bumilis ang lakad niya. Nang lumingon siya ay andun pa rin sila. Kinabahan si Veronica. Ngunit biglang lumabas si Ramon mula sa isang tandahan at kinawayan siya. "Veronica!" sigaw nito. Nang makita ng dalawang lalaki si Ramon, agad silang nagkatinginan at naglakad palayo. Parang wala lang. Napakunot ang noo ni Veronica. "Okay ka lang?" tanong ni Ramon habang inaabot ang bitbit niya. Okay lang." Sagot naman niya kahit hindi mapakali ang puso. "Pero kanina may mga lalaking parang nakasunod sa akin." Ngumiti lamang si Ramon, pero hindi umabot sa mga matang ngiti niya. Baka nagkataon lang." Hindi na siya nagsalita pa. Pero ramdam niya na may mali. Ilang gabi ang lumipas, hindi pa rin mawala sa isip ni Veronica ang nakita niya. Kaya isang gabi, kunwari natutulog siya ng maaga. Pero nang maramdaman niyang bumangon si Ramon at dahan-dahang lumabas ng bahay, sinundan niya ito. Tahimik siyang naglakad at halos pigilan ng paghinga, habang nakatanaw sa anino ng kanyang asawa. Dumiretso si Ramon sa isang madilim na bahagi ng eskinita, malapit sa lumang warehouse. Doon ay may nakatayo na isang lalaki. Matangkad, nakaitim na jacket at parang kanina pa naghihintay. Nang magkita sila ay nagkamayan sila agad at parang may ibinigay na maliit na envelope kay Ramon. "Sigurado ka rito?" tanong ng lalaki. Narinig ni Veronica ang mababang boses. "Oo," sagot ni Ramon. Hindi pa siya handa. "Huwag muna." Kinalabutan si Veronica. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan nila, pero malinaw, may tinatago si Ramon sa kanya. Mabilis siyang umalis bago siya makita. Nang makabalik siya sa bahay, halos hindi siya makahinga sa kaba. Pagbalik ni Ramon, makalipas ang ilang minuto, kunwari tulog siya. Pero sa loob niya, puno na ng tanong ang kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na mapakali si Veronica. Habang nag-iigib, bigla niyang naisip ang misteryosong lalaki na kausap ni Ramon. Sino yon? At anong laman ng envelope? "Veronica, ayos ka lang?" tanong ni Ramon habang nakatingin sa kanya. Nagpilit siyang ngumiti. Oo, pagod lang siguro." Pero sa loob niya ay naglalaban ng dalawang damdamin. Ang tiwala niya sa asawang minahal niya at ang takot na baka may malalim itong sekreto na hindi niya alam. Habang naglalakad sila pa uwi mula sa palengke, napansin ni Veronica na may isa na namang estrangherong nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla itong umiwas at naglakad palayo. "Ramon," maingat niyang tanong, "may kilala ka ba sa mga taong sumusunod sa atin? Kanina may napansin na naman ako." Saglit na natigilan si Ramon bago sumagot. "Wala, imagination mo lang yan. Marami lang talagang tao dito." Pero alam ni Veronica, hindi iyon guni-guni. Kinagabihan, nakahiga siya sa banig habang si Ramon ay mabilis na nakatulog. Pinagmasdan niya ito. Ang mukha nito ay payapa. Ang hinga nito ay mabigat dahil sa pagod. "Bakit parang may tinatago ka sa akin, Ramon?" bulong niya sa isip. Naaalala niya ang mga salitang narinig niya sa lalaki. Hindi pa siya handa. "Huwag muna." Sino ang tinutukoy niya? Siya ba? Anong hindi pa siya handang malaman? Pumikit si Veronica, pero hindi siya dadalaw ng antok. Ang puso niya ay naguguluhan. Kaya ba siya pinili ni Ramon dahil mahal talaga siya nito? O may mas malalim pa itong dahilan? Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal na lugaw, hindi niya na napigilan. "Ramon,
Mahinahon niyang sabi. May gusto sana akong itanong. Saan ka pumupunta tuwing gabi? Nagulat si Ramon. Sandaling napatigil ito bago ngumiti. Wala. Naglalakad-lakad lang. Para makapag-isip-isip. Bakit? Gusto sanang sabihin ni Veronica ang totoo na nakita niya ito kasama ng misteryosong lalaki na narinig niyang pag-uusapan nila. Pero pinili niyang manahimik. Wala lang. Nag-aalala lang ako. Hinawakan naman ni Ramon ang kamay niya. Wala kang dapat ipag-alala. Ligtas ka sa akin, Veronica. Ngumiti siya pero hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang may hindi sinasabi si Ramon at sa bawat araw na lumilipas, lalo lang lumalalim ang kanyang kutob. May malaking lihim na tinatago ang lalaking pinili niyang mahalin. At iyon ang unang lamat sa tiwala. Isang pahiwatig na may darating pang mas malaking revelasyon. Tahimik ang paligid ng gabing iyon. Matapos kumain, maagang natulog si Veronica sa kanilang barong-barong. Pero si Ramon, gaya ng nakagawian, muling lumabas. Sa kanto ng madilim na eskinita, may isang lalaki na ka-Amerikana ang naghihintay. Sir Ramon, magalang na bahati nito. Kamusta kayo? Handang-handa na ang lahat kung naisin yung bumalik sa kumpanya. Umiling naman si Ramon at agad na nagbigay ng senyas na huwag siyang tawaging sir. Ilang beses ko nang sinabi, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi dapat malaman ng kahit sino dito kung sino talaga ako. Nagpaalam ang lalaki at umalis. Naiwan naman si Ramon na nakatingin sa kawalan. Sa kanyang mga mata, mababanaag ang bigat ng lihim na kanyang pinapasan. Isang malawak na mansyon ang kanyang kinalakhan. Doon, lumaki si Ramon de Silva, ang kaisa-isang anak ni Don Leopoldo de Silva, may-ari ng De Silva Group of Companies. Sa murang edad, nakasanayan niya na ang marangyang kotse, imported na pagkain at magagarang kasuotan. Ngunit sa likod niyan, sa likod ng yaman, naroroon ang kalungkutan. Hindi niya makalimutan ang mga kaibigan na lumalapit kapag may pakinabang. Ilang beses, nangyari ito noong high school. May grupo ng kaklase ang nag-imbita sa kanya sa outing. Laking gulat niya nang makita ang bill. Lahat ibinilin sa kanya. Ikaw naman ang pinakamayaman dito eh. Chicken feed lang pa para sa'yo, sabi ng isa. Napatawa siya noon, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi siya kailanman trenato bilang totoong kaibigan. Paglipas ng panahon, lalo siyang napagod sa ganoong buhay. Lahat ng babae sa paligid niya, tila pera lang ang nakikita. Hindi ang tunay na pagkatao niya. Minsan, nahuli pa niya ang nobyang pinakikilala ng kanyang ina, naka-text pa lang isa pang negosyanteng mas mayaman. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Don Leopoldo, ang kanyang ama, ay palaging nagpapaalala. Anak, sabi nito isang gabi habang nakaupo sa veranda ng kanilang mansyon. Huwag mo hayaang lumunin ka ng kapangyarihan at pera. Hanapin mo ang taong mamahalin ka, hindi dahil De Silva siya, kundi dahil ikaw ay ikaw. Iyon ang huling habilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Matapos ang libing, nagdesisyon si Ramon na iwan ang lahat. Naiwan ang kumpanya sa pamamahala ng Board of Directors na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Kinuha niya ang ilang personal na gamit at kaunting pera. Naglakad siya sa mga kalsada ng Maynila na walang dalang pangalan, walang yaman at walang titulo. Doon niya unang naranasan ang magiging simpleng tao. Matulog sa gilid ng kalsada, makipag-usap sa mga tindera ng palengke, at kumain ng pagkain na minsan ay binibigay lang ng iba. Hindi naging madali. May mga gabing nilalapitan siya ng mga tambay at inaasar na pulube. May mga araw na halos wala siyang makain. Pero sa kabila nito, naramdaman niya ang kakaibang kalayaan. Walang inaasahan ng mga tao sa kanya. Walang humihingi ng pabor. At higit sa lahat, walang nagtatangkang gamitin siya para sa pera. Muling bumalik si Ramon sa maliit na barong-barong. Tahimik na natutulog si Veronica.
Mahigpit na yakap ang lumang kumot. Umupo siya sa gilid ng banig at tinitigan ito. Kung alam mo lang kung sino talaga ako, bulong niya. Pero ayoko mawalang tiwala mo. Ayokong isipin mong niloloko kita. Napangiti siya ng mahina. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may isang tao na hindi siya hinusgahan base sa kanyang yaman. Si Veronica ang tumingin sa kanya bilang isang simpleng tao. Kahit sa una ay dala lang ng galit ang desisyon nito. At iyon ang dahilan kung bakit mas pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa ilalim ng kanilang banig, may nakatago siyang kahon. Doon nakalagay ang mga mamahalagang dokumento, papeles ng kumpanya, titulo ng lupa at mga larawan ng kanyang pamilya. Paminsan-minsan binubuksan niya ito para sariwain ang nakaraan. May isang sulat pa nga mula sa kanyang ama. Ramon, kung dumating mga araw na matagpuan mo na ang babaeng mamahalin mo, ng totoo, huwag ka matatakot. Ipakilala mo siya sa mundo at ipakita. Ang yaman ay walang halaga kumpara sa tunay na pagmamahal. Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa iyon ang tamang panahon. Hindi pa siya handa. Kinagabihan habang magkatabi silang nakahiga, pinagmamasdan ni Ramon ang asawa. Basta't magkasama tayo, Veronica. Bulong niya. Hindi ko hahayaang masira ang tiwala mo. Darating ang oras, malalaman mo rin ang lahat. Pero hindi pa ngayon. At doon ipinikit niya ang mga mata, dala-dala ang bigat ng kanyang lihim. Ang lihim na magbabago sa lahat kapag tuluyang lumabas. Mabilis ang paglipas ng mga linggo sa barong-barong na tinitirahan ni Ramon at Veronica. Sa una, parang walang katiyakan ng lahat. Nakakapanibago ang gisingin ng tilaok ng manok imbes na alarm clock at kumain ng instant noodles imbes na 5-star hotel breakfast. Ngunit habang tumatagal, natutunan ni Veronica na makita ang kagandahan ng simpleng pamumuhay. Isang umaga, nagising siya sa amoy ng tinapay na niluto sa lumang kawali. Good morning, mahal. Bungad ni Ramon. May hawak na 2 tasa ng kape. Isa para sa kanya at isa para kay Veronica. Good morning. Sagot naman ni Veronica habang pumangon. Medyo nakangiti. Sanay ka na talaga. Ikaw pa yatang mas marunong sa mga ganito. Totoo naman, natatawang sagot ni Ramon. Pero hindi ka rin pahuhuli. Kahapon lang kahit medyo sunog, naubos ka pa rin ang sinain mo, diba? Pareho silang nagtawanan. At sa simpleng sandaling iyon, ramdam ni Veronica ang init ng presensya ni Ramon. Hindi niya kailangan ng marangyang dining table o mamahaling chandelier para maging masaya. Sapat na ang kasamang totoo ang ngiti. Habang nagkakape, biglang lumalim ang iniisip na Veronica. Tahimik siyang napatingin kay Ramon na abala naman sa pag-aayos ng kanilang maliit na mesa. Sa loob-loob niya may bumabagabag. Noong una, ginamit ko lang ba siya? Pinakasalan ko ba siya para lang ipakmukha kay Cedric na kaya kong lumaban? Napalunok siya. Totoo naman, ang desisyonan niyang pakasalan si Ramon ay hindi planado, kundi dala ng galit at ng pride. Pero habang tinitingnan niya si Ramon ngayon, nakangiti, tapat at handang tumulong kahit hindi siya komportable, doon niya napagtanto na iba na ang nararamdaman niya. Hindi na to tungkol kay Cedric. Bulong niya sa sarili. Hindi na to laban ko lang. Ito, kami na talaga. Napatitig siya kay Ramon ng matagal at hindi niya na malayang umiti siya ng totoo. Hindi sa pilitan, hindi para lang magpanggap. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong bigla ni Ramon, medyo nagtataka. Umiling naman si Veronica, medyo namulang pisngi. Wala lang. Iniisip ko lang, buti pumayag kang pakasalan ako kahit alam mong nagpapanggap lang ako dati dahil sa natapakan ng pride ko. Veronica, sagot naman ni Ramon, seryoso siyang tinitigan. Hindi ko kailanman naramdaman na napilitan ako. Sa totoo lang,
Matagal ko nang ipinagpapasalamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. Pero Ramon, napabuntong hininga si Veronica. Hindi ba parang ginamit ng kita nung una? Para patunayan na kaya kong ipamukha kay Cedric na hindi ako matatalo. Hindi ba parang unfair yun sa'yo? Tahimik si Ramon saglit bago ngumiti. Alam ko, nararamdaman ko rin yun nung una pero hindi na yun ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito tayo. At kahit anong dahilan pa noong una, ang totoo yung ngayon. Mahal kita, Veronica. Nanlaki ang mga mata ng Veronica. Hindi iyon ang unang beses na narinig niya ang salitang mahal. Pero ibang-ibang bigat ngayon. Hindi lamang simpleng pahayag. Ramdam niya ang katotohanan sa bawat salita ni Ramon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Halos mahulog ang luha niya sa gilid ng kanyang mga mata. Mahal din kita, Ramon. Noon, akala ko ginagamit na kita para makalimot pero ngayon, hindi na. Ikaw na talagang mahal ko. Nagyakapan silang dalawa. Mahigpit at tila ba ayaw nang maghiwalay. Sa yakap na yon nawala lahat ng pagdududa ni Veronica. Sa kabilang banda, ramdam na rin ng pamilya ni Veronica ang kakaibang glow niya. Isang gabi pumunta si Doña Isabel, ang ina ni Veronica. Dala ang ilang grocery items. Anak, kamusta ka dito? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong niya habang pinagmamasa ng maliit na barong-barong. Medyo mahirap, ma. Sagot naman ni Veronica, pero nakangiti. Pero masaya ako kasi kasama ko si Ramon. Napatingin naman si Doña Isabel kay Ramon, na abala naman ngayon sa pagbitbit ng mga dala niya. May kakaibang respeto at tiwala ang nakita niya sa mga kilos ng lalaki. Alam mo, Iha, mahina niyang bulong kay Veronica. Ibang ngiti mo ngayon. Noon kahit anong alahas at gown ang isuot mo, parang kulang pa rin. Pero ngayon parang kompleto ka. Napangiti si Veronica. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. At iyon ang hindi maibigay ng yaman ni Cedric noon. Ang pakiramdam ng pagiging buo. Kinagabihan nagluluto sila ng ulam. Adobo sana, pero dahil sa sobrang init ng apoy, medyo nasunog ang ilang parte ng karne. Naku, sorry Ramon. Natawa naman si Veronica habang nagtatakip ng mukha. Wala na naman akong alam sa kusina. Pero imbes na mainis, kumuha si Ramon ng isang piraso at kinain. Masarap. May special flavor ng pagmamahal. Loko, hagikik ni Veronica. Sabay hampas ang kutsara sa braso niya. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Hanggang sa nadapa si Veronica sa balikat ni Ramon. Sa gabing iyon, kahit simpleng adobo at kanin lang ang nasa hapag, pakiramdam nila ay hari at reyna sila sa sarili nilang kaharian. Doon tuluyang napagtanto ni Veronica, hindi siya nabubuhay kay Ramon para lang makaganti kay Cedric. Nabubuhay siya kay Ramon dahil siya mismo ang kaligayahan at katahimikan niya. At higit sa lahat, natagpuan niya ang pagmamahal na matagal niyang hinanap. Hindi sa yaman, hindi sa titulo, kundi sa isang pusong marunong magmahal ng totoo. Tahimik at payapa ang mga huling linggo sa buhay ni Veronica at Ramon. Sa simpleng barong-barong nila, natutunan na nilang i-enjoy ang mga maliliit na bagay. Ang pagtawa sa pagkasunog ng ulam, ang pagtulong sa kapitbahay, at ang paglalakad sa palengke na magkahawak ang kamay. Pero sa kabilang banda, may dalawang taong hindi pa rin matahimik, sina Cedric at Clarice. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinili niyang pulubi kesa sayo. Inasasabi ni Clarice habang nakahiga sa sofa ng condo unit nila. Hindi siya pwedeng manalo. Malamig na tugon naman ni Cedric. Kung iniwan niya ako para sa kahihiyan, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan niya sa buong lipunan. At doon nagsimula ang plano. Ginamit nila ang koneksyon nila sa media at higit sa lahat, ang mga luma nilang litrato. May kuha noon sina Veronica at Cedric sa isang restaurant. Magkatabi, magkahawa kamay at parehong nakangiti.
May isa pa silang picture sa isang gala. Magkasayaw at tila malapit na malapit sa isa't isa. Inedit nila ito para magmukhang recent. Pinalitan ng petsa ng mga file at gumawa pa si Clarice ng fake video kung saan pinagsama-sama ang clips para magmukhang nag-date sina Veronica at Cedric ngayong kasal na siya kay Ramon. Perfect, ngisi ni Clarice. Kapag kumala to, walang maniniwala na mahal niya si Ramon. Ang makikita lang ng tao, isa siyang babaeng iniwan at bumalik sa ex. Kinabukasan, pumutok ang balitaan ng online. Headline: Mrs. Veronica na anak ng gobernador, nakikipagkita sa ex na negosyante. Kasabay nito ay kumalat ang mga pictures at video. Agad na nag-trending ang pangalan ni Veronica sa mga group chats, sa social media at sa mga chismis sa palengke. Lahat pinag-uusapan siya. Grabe, nakikipag-date pa rin sa ex. Sabi naman ng isang nagtitinda ng gulay. Kawawa naman ng asawa, loyal pa naman siya. Sagot ng isa. Ayan kasi, akala niya love story. Pera at pride lang naman pala. Dagdag pa ng isang matandang customer. Ang mga taong dati humahanga sa tapang ni Veronica, ngayon ay bumaling sa kanya. Samantala, nasa bahay naman si Veronica nang makita niya ang balita. Nanlamig siya at halos mabitawan ng cellphone. Ramon, nanginginig ang boses niya. Hindi to totoo. Matagal na itong nangyari. Tahimik lamang si Ramon habang nakatingin sa kanya. Kita niya ang takot sa mga mata ni Veronica. Alam ko, mahinahon niyang sagot. Pero alam mo rin na hindi madali. May mga taong maniniwala agad sa nakikita nila. Ramon, please. Halos maiyak na si Veronica. Hindi ko alam kung paano nila nakuha yun. Pero fake lahat ng yun. Wala akong tinatagong sekreto. Hinawakan ni Ramon ang kamay niya. Veronica, hindi ko kailanman pinagdudahan ng pagmamahal mo. Pero kailangan nating harapin to. Hindi lang pangalan mo ang nakataya, pati reputasyon ng pamilya mo. At dahil gobernador at tatay mo. Habang sila'y nag-uusap, sa kabilang banda ay abala naman sina Cedric at Clarice sa panonood ng reaksyon ng publiko. Success! Tawa pa ni Clarice. Kahit hindi totoo, mukhang naniniwala ang lahat. Nag-uumpisa pa lang yan, sagot pa ni Cedric. Kapag bumagsak na ang imahe ni Veronica, babalik siya sa akin para humingi ng tulong. At kapag nangyari yon, panalo na ako. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang chismis. May mga lumapit kay Veronica sa palengke para insultuhin siya. Bakit mo niloko si Ramon? Tanong ng isang babae. Sayang ka, akala pa naman namin iba ka. Dagdag pa ng isa. Nasaktan si Veronica, pero pinipilit niyang maging matatag. Sa likod ng lahat ng ito, naroon si Ramon. Lagi siyang inaalo at pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, napaiyak si Veronica. Ramon, kung hindi mo ako kayang ipaglaban, naiintindihan ko. Siguro tama sila. Dala lang ng inis at galit kay Cedric kaya ako nagdesisyon noon, pero ngayon, mahal na talaga kita. At kung mawawala ka dahil sa kasinungalingang to, hindi ko alam kung kakayanin ko. Tinitigan siya ni Ramon, ramdam ang bigat ng bawat salita. Veronica, hindi ako aalis. Alam kong niloloko ka lang nila. At balang araw malalantad din ang totoo. Ngunit sa puntong yon, malinaw na wasak na ang imahe ni Veronica sa mata ng publiko. Sa mga headlines at chismis, siyang babaeng iniwan at bumalik sa ex. At sa ilalim ng dilim, masaya sina Cedric at Clarice. Maniniwalang nakakuha sila ng malaking puntos laban kay Veronica. Pero hindi nila alam, ang tiwala ni Ramon kay Veronica ay mas tumatatag pa kaysa sa kahit anong kasinungalingan. At iyon ang magiging sandata nila sa mga susunod na laban. Matapos ang mga linggo ng chismis at masasakit na salita, pagod na si Veronica. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi pa rin nawawala ang mga mata ng tao na puno ng panghuhusga.
Para bang kahit saan siya lumingon, laging may bumubulong at nagtuturo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa maliit nilang mesa sa barong-barong, dumating si Ramon na may dalang maliit na kahon na kulay berde. Tahimik siyang ngumiti habang inilalapag ito sa harap ng asawa. "Para sa'yo," sabi ni Ramon. Napakunot ang noo ni Veronica. "Ano to? Kung sabihin bumili ka na naman ng gamit na hindi natin kaya. Ramon, sapat ng simpleng buhay natin. Ayoko mapagod ka sa kakahanap ng pera para lang pasayahin ako." Pero nung buksan niya ang kahon, halos mahulog ang panga niya. Sa loob nito ay isang napakagarbong kwentas. Kumikislap sa ilalim ng mahina nilang ilaw. Gawa ito sa malalaking diamonds at emeralds at halatang hindi ito ordinaryong alahas. Ramon? Imposible. Bulong niya na halos hindi makahinga. "Ito ay, milyon ang halaga nito, saan mo ito nakuha?" Hindi naman makapaniwala si Veronica. Alam niyang kahit 10 taon nilang pagsikapan, hindi nila kayang bilhin ng ganoong klaseng kwentas. Sa isip niya, 2 bagay lang ang posibleng sagot. Alinman sa may lihim na yaman si Ramon, o nagnakaw ito. "Ramon, sabihin mo sa akin." Nanginginig ang boses niya. "Paano ka nagkaroon ng ganitong bagay?" Tahimik lamang si Ramon. Tinitigan siya ng mariin. May kakaibang lambing sa mga mata niya na parang may sinisikreto pero hindi pa kayang sabihin. "Basta, tandaan mo, Veronica." Mahinahon niyang sagot. "Hindi lahat ng nakikita mo sa akin, yan na lahat ng pagkatao ko. May mga bagay na darating sa tamang panahon. Sa ngayon, gusto ko lang ipakita sa'yo na kahit ano pang sabihin ng mundo, hindi ko kayang pabayaan ka. Deserve mo pa rin ang pinakamagandang bagay, kahit wala tayong marangyang buhay." Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Paano ba naman, isang simpleng babae na iniwan ng kayamanan pumasok sa hirap ng buhay. Biglang may suot na 1 milyong worth na necklace? Imposible. San galing yon? Bulas ng isang kapitbahay. "Baka galing kay Cedric, di ba?" sabi ng isa. "Pero kung kay Cedric, bakit si Ramon ang nagbigay?" Dagdag pa ng isa. At muli naging sentro na naman ng usapan si Veronica. Ngunit ngayon, hindi na lang paninira kundi halo ng inggit, pagdududa at pagkabighani. Nabalitaan din ng pamilya ni Veronica ang nangyari. Tinawagan siya agad ng kanyang ina. "Veronica, ano tong nabalitaan ko? Diamond at emerald necklace? Alam mo bang milyones ang halaga nun? Hindi ba't barong-barong lang tinitirhan ninyo?" "Ma, totoo. Pero hindi ko rin alam kung paano niya nagawa yun. Basta ang sabi niya para raw sa akin yun. Kasi deserve ko ng magandang bagay kahit mahirap kami." "Anak, kailangan mo mag-ingat." Mahigpit na paalala ng kanyang ina. "Hindi ako naniniwalang galing lang yan sa wala. Kilalanin mo mabuti ang si Ramon. Baka may tinatago siya. Ramdam ko." Napabuntong hininga naman si Veronica. Totoo, may kutobran siya. Pero sa puso niya buo ang tiwala niya kay Ramon. Samantala, nang marinig naman ni Cedric at Clarice ang balitang iyon, halos mabaliw sila. "Imposible!" sigaw ni Clarice. "Saan naman kukuha ng ganong alahas ang isang pulube?" Ngumisi si Cedric. "Ayan na! Sabi ko na nga ba't may sikreto ang lalaking yan. At kapag nalaman natin, iyon ang magiging bala natin. Para tuluyang pabagsakan siya at si Veronica." Muling nag-init ang plano nila. Ngayon, hindi lang si Veronica ang target kundi pati si Ramon. Kinagabihan habang nakahiga si Veronica, tinitigan niya ang kwentas na nakalagay sa kahon. Hindi niya suot dahil natatakot siyang baka mawala o maagaw. "Ramon," mahinahong sabi niya, nakatingin sa asawa. "Alam kong hindi mo pa kayang sabihin, pero gusto ko lang marinig mula sa'yo. Wala ka bang ginawang masama para dito?" Umupo naman si Ramon sa tabi niya. Hinawakan ng kamay niya. "Veronica, wala akong ginawang masama. At pangako, balang araw, may lalaman mo rin ang katotohanan. Hindi ko lang kayang sabihin ngayon pa. Pero isang bagay lang sigurado, hindi kita niloloko."
Napaluha si Veronica. Sa gitna ng lahat ng paninira at chismis, isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya kayang bitawan ni Ramon. At kahit gaano pang kalaki ang misteryo sa likod ng kwintas, mas nangingibabaw ang tiwala at pagmamahal niya sa asawa. Kinabukasan dumalo si Veronica sa isang maliit na pagtitipon at gaya ng inaasahan, lahat ng matay nakatuon sa kanya. Lalo na nang makita ng ilan ng kumikistap na kwenta sa leeg niya. Diyos ko, hindi na siya yung nag-asawang mahirap. Bulong ng isa. Pero paano? Hindi ba't pulubi lang ang asawa niya? At sa unang pagkakataon, matapos ang matinding eskandalo, napansin ni Veronica ang kakaibang tingin ng mga tao. Hindi na lang panghuhusga, kundi halo ng paghanga at takot. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula ng mabuksan ng misteryong bumabalot kay Ramon. At doon niya napagtanto, hindi ordinaryong tao ang napangasawa niya. Puno ang isang granding event hall ng mga tao mula sa high society. Mga politiko, negosyante at mga kalalang personalidad sa lipunan. Isa itong charity gala kung saan inimbitahan din sina Veronica at Ramon. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, hindi na sila kinukutya. Bagkos, lahat ay nag-aabang. Lalo na matapos kumalat ang balita tungkol sa mamahaling kwentas na nabigay na Ramon kay Veronica. Pagpasok pa lang nila napatigil ang lahat. Suot ni Veronica ang 1 milyong worth na diamond and emerald necklace. Kumisap ito sa ilalim ng mga chandelier at parang tinutulungan ng babae na lumiwanag palalo. Hindi lang ang alahas ang nakatawag ng pansin, kundi pati ang kumpiyansa at ganda na nakaukit sa bawat ngiti niya. Siya ba yung babaeng iniwan ni Cedric noon? Bulungan ng ilan. Grabe, mas lalo pa siyang gumanda, no? At parang mas malakas ang dating niya ngayon. Ngunit higit na ikinabigla ng lahat nang tumayo si Ramon sa entablado. Humawak sa mikropono at magkahawak kamay sila ni Veronica. Halatang puno ng tiwala at pagmamahalan. Ngayong gabi, panimula ni Ramon. Nais kong ipakilala ang babaeng nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko. Si Veronica. Hindi lang siya ang babaeng mahal ko, kundi siya rin ang nagpatunay sa akin na ang totoong pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman. Humarap siya sa lahat tsaka ngumiti. At sa mga nagtatanong kung paano ko naibigay ang kwentas na to, tumigil siya sandali at unti-unting lumalim ang kanyang boses. Panahon na para sabihin ang totoo. Nagulat ang lahat nang marinig ang sumunod na sinabi ni Ramon. Ako, si Ramon De Silva, ang nag-iisang tagapagmana ng De Silva Group of Companies. Parang sabay-sabay na bumagsak ang panga ng mga tao. Nag-ingay ang bulungan, may napatakip ng bibig at may napailing sa gulat. Ang dating pulubi ay isa palang bilyonaryo na naglayas noon para hanapin ang totoong pagmamahal. At natagpuan ito kay Veronica. Nang bumaba si Ramon mula sa entablado, agad siyang sinalubong ng yakap ni Veronica. Mahigpit, puno ng emosyon, at may halong luha sa kanyang mga mata. Ramon, bulong niya, hindi ko alam. Lahat ng oras na yun na pinagtatawanan tayo ng tao. Tiniis mo kasama ako. Hinaplos ni Ramon ang buhok ni Veronica, tsaka siya tumingin ng diretso sa mga mata nito. Veronica, lahat ng ginawa ko para maprotektahan ka. Lahat ng galaw mo, gusto kong iligtas ka. Kaya yung mga taong palagi mong napapansin na sumusunod sa'yo, sila ang mga tao ko. Inutusan ko sila na bantayan ka. Hindi ko hahayaang mapahamak ka lalo na nung nagbabanta si Cedric. Napalunok si Veronica at tuluyan ang napaiyak. Na-realize niya na mula't mula, si Ramon ay hindi lang bastang nagmamahal, kundi nagmamahal ng may paninindigan at proteksyon. Salamat, Ramon. Bulong niya habang nakayakap. Akala ko may ginagawa kang ikagagalit ko, pero yung pala pinaprotektahan mo lang ako. Kaya ngayon alam ko na, ikaw ang totoo kong tahanan. Sa paligid nila tila naglaho ang lahat ng tao. Ang bulungan at mga titig ay wala na ring halaga.
Ang natira ay ang katotohanan ang pag-ibig nilang dalawa ang siyang tunay na tagumpay. At sa harap ng lahat, muling naglakad si Ramon at Veronica papunta sa gitna. Hindi na bilang pulubi at babaeng iniwan, kundi bilang mag-asawang handang harapin ang mundo na magkasama. Matatag at mahal na mahal ang isa't isa. Kinabukasan matapos ang ingranding gala, halos hindi naman makapaniwala si Veronica sa bilis ng pagbabago ng mga tao sa paligid niya. Parang isang iglap lang mula sa pagiging tampulan ng tukso at pangungutya, ngayon ay sentro na siya ng paghanga at pagsipsip. Habang naglalakad siya sa isang sikat na mall upang bumili ng ilang gamit, napansin niyang bigla siyang binabati ng mga tao, dati na tumatawa lamang sa kanya. "Good morning po, Ma'am Veronica," bati ng sales lady, sabay alok ng pinakamahal na produkto. "Ang ganda-ganda niyo kagabi, ma'am. Bagay na bagay sa inyo yung kwentas." Dagdag pa ng isa. Napatigil si Veronica at bahagyang ngumiti. Ngunit hindi na siya gaya ng dati. Hindi na siya agad natuwa sa mga papuri. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula nang mag-imbita ang iba't ibang organisasyon at tao na minsan siyang kinutya. May dumating na imbitasyon para sa isang charity event mula sa pamilyang dati lantaran siyang nilalait. "Mrs. De Silva," nakalagay sa sobre. "Kami po ay taos-pusong nag-aanyaya sa inyo upang maging special guest sa aming event." Hindi naman napigilan ni Veronica ang mapangiti. Naaalala niya kung paano siyang tinatawanan ng parehong pamilya nung kasal niya kay Ramon. Ngayon, sila mismo ang nagmamakaawang makasama siya. Maging sa social media, bumuhos ang mga papuri. Couple goals sila ni Ramon. True love exists pala. Grabe, idol si Veronica. Hindi siya bumitaw kahit mahirap. Ngunit kasabay ng mga puri, ramdam ni Veronica na peke ang karamihan dito. Nakikita niya sa mga mata ng mga tao ang pagnanais na makisama dahil sa yaman at kapangyarihan ni Ramon. Isang araw, bigla siyang sinorpresa ng mga kaibigang dati lumayo sa kanya. Dumating ang mga ito sa kanilang bahay. May dalang mamahaling wine at prutas. "Veronica, we're sorry," sabi ng isa. "We should have been there for you nung iniwan ka ni Cedric. Pero please, sana bigyan mo kami ng second chance." Tahimik lang si Veronica, nakatingin sa kanila. Naaalala niya ang araw na halos wala siyang matakbuhan. Mga panahong sila mismo ang nanguna sa pangungutya. Ngumiti siya, ngunit malamig. "Salamat sa pagpunta. Pero sana maintindihan niyo. Hindi ko na masusukat ang pagkakaibigan base sa mga salita lamang. Ang tunay na kaibigan, hindi lumalayo sa oras ng kahirapan." Natahimik ang grupo. Dati si Veronica ang tipo ng babaeng agad nagpapatawad at natutuwa sa atensyon. Pero ngayon, iba na siya. Mas matatag, mas maingat. "Napapansin ko," ani Ramon habang sabay silang naghahapunan, "na parang hindi ka nagagaya ng dati. Tuwang-tuwa ka pa kapag pinupuri ka ng tao. Ngayon parang wala lang sa'yo." Tumigil si Veronica sa pagkain at tumingin sa asawa. "Alam mo kung bakit? Kasi noon, buong buhay ko parang inikot ko ang tingin ko sa sasabihin ng iba. Kapag pinupuri nila ako, masaya ako. Kapag kinukutya nila ako, turog ako. Pero ngayon na-realize ko, hindi pala doon nakabase ang halaga ko." Ngumiti si Ramon, hinawakan ang kanyang kamay. "At doon ako lalo pang humahanga sa'yo kasi hindi ka na nagpapadala sa ilusyon ng lipunan. Totoo, Veronica, mas malakas ka kesa sa akala mo." Sa susunod na public event kung saan siya inimbitahan bilang guest of honor, lahat ng tao nakangiti at nakatingin sa kanya na parang siya ang bituin ng gabi. Pero sa halip na magyabang o magpakitang gilas, nananatili siyang simple at tapat. Sa kanyang talumpate, sinabi niya, "Alam ko maraming nagbago sa pagtingin niyo sa akin. Noon pinagtatawanan niyo ako dahil pinili kong magmahal ng isang tao na inakala niyo'y walang-wala. Ngayon, narito kayo't pumapalakpak dahil nalaman niyan siya pala ay isang De Silva. Pero para sa akin, hindi nagbago ang dahilan
kung bakit ko siya pinili. Pinili ko siya dahil mahal ko siya, hindi dahil sa kayamanan niya. Kaya sana, matutunan nating huwag husgahan ng tao base sa nakikita lang natin. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang ilan ay nahiya, ang iba naman ay napalakpak ng todo mula sa puso. Pagkatapos ng talumpati, sunod-sunod ang mga lumapit kay Veronica. Mrs. De Silva, baka pwede kayong maging ninang ng anak ko. Ma'am, baka gusto niyo pong maging sponsor sa event namin. Pwede po ba kayo makipag-partner sa negosyo namin? Parang isang ilog ng mga taong biglang naging malapit sa kanya. Dati na hindi siya makausap ng mga ito. Ngumiti si Veronica ngunit maingat siyang sumagot. Salamat po pero pag-iisipan ko muna. Hindi ko kayang gumawa ng desisyon base lang sa kagustuhan ng iba. Sa isip niya ay malinaw. Hindi na siya padadala sa pagsisipsip o sa mga peking ngiti. Sa mga sumunod na linggo, mas nakilala pa ni Veronica, hindi lang bilang asawa ni Ramon De Silva, kundi bilang isang babaeng matatag na hindi bumigay sa kahirapan ng panghuhusga. Nagpa siya siyang magsimula ng maliit na proyekto, isang programa para sa kababaihang minsang nakaranas ng pangungutya o pagbagsak sa lipunan. Gusto kong ipakita sa kanila, paliwanag niya kay Ramon, na ang dangal talaga ng tao ay hindi nakadepende sa pera o itsura. Kasi ako mismo, naranasan ko yon. Habang nakaupo siya sa kanilang sala isang gabi, hawak ang maliit na tasa, napaisip si Veronica. Noon halos ikamatay ko ang kahihiyan at tawa ng tao. Pero ngayon, kahit anong sabihin nila, hindi na ako natitinag. Kasi alam ko ng halaga ko. Hindi nila kayang diktahan kung sino ako. Ngumiti siya sa sarili. Sa wakas, natutunan niyang maglakad ng taas noo. Hindi dahil mayaman na siya, kundi dahil matatag na ang loob niya. At sa gabing iyon, ramdam niyang tunay na nagsimula na ang kaniyang pag-angat. Matapos ang lahat ng iskandalong pinakawalan ni Cedric at Clarice, dumating din ang araw ng kanilang pagbagsak. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ramon. Sa tulong ng mga abogadong De Silva at ilang testigo, isinampa nila ang kaso laban sa magkasabwat. Sa korte, lantaran ng mga ebidensya, peking kontrata, double transactions, pati ghost employees na ginagamit para makapagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanyang hawak ni Cedric. Your Honor, wika ng abogado ni Ramon. Narito po ang kompletong tala ng kanilang pandaraya. Ang perang ito na dapat sana'y napunta sa mga empleyado at mga proyektong makakatulong sa lipunan ay napunta lamang sa kanilang luho, mga mansyon, kotse at mga party. Nagtilian ang mga tao sa courtroom. Marami ang dating humahanga kay Cedric at Clarice, ngunit ngayon na isa-isa nang bumabaling kay Ramon at Veronica. Nakikita na sila ang nasa tama. Hindi naman maitago ni Cedric ang galit. Lahat ng to, gawa-gawa lang ni Ramon. Gusto lang niyang ipahiya ako dahil inagawan ko siya ng enough. Sigaw naman ng hukom. This court will not tolerate baseless excuses. Samantala si Clarice ay halos maiyak naman sa kahihiyan. Hindi siya makatingin sa publiko, lalo na't naririnig niya ang mga bulungan. Grabe pala sila. Akala ko mga matitinong tao. Wala silang pinatawad. Pati empleyado niloko. Sa labas ng korte, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga investor at business partners ni Cedric ay isa-isang umatras. Ang mga branch ng kanilang kumpanya ay nagsara at ang mga tauhan niya ay nag-alsa. Galit na galit dahil sa matagal na palang panluloko. Sir Cedric, akala namin pamilyang turing mo sa amin. Sigaw ng isang empleyado. Yun pala, ginagamit pa lang kami. Dati punong-puno ng yaman at yabang ang buhay ni Cedric at Clarice. Ngunit ngayon, isa-isa nang binabawi ang kanilang mga ari-arian. Ang mga sasakyang dati pinagmamalaki nila, isa-isang hinatak ng bangko. Ang mansyon nila ay nalagyan ng foreclosure notice. Isang araw, habang palabas ang korte sina Cedric at Clarice, sinalubong sila ng mga mamamahayag.
Flash ng mga camera, sigaw ng mga reporter. Cedric, anong masasabi mo sa kaso ng pandaraya? Clarice, totoo bang ginamit ninyo ang pera ng kumpanya para sa inyong personal na luho? Nabalot ng hiya si Clarice. Walang magawa kundi takpan ng kanyang mukha habang pinagtatawanan ng tao. Si Cedric naman ay pilit na nagpapalusot. Hindi pa tapos ang laban. Lalaban ako. Sigaw niya pero halatang wala nang naniniwala. Ang parehong kahihiyan na minsan nilang ipinadama kay Veronica, ngayon ay sila naman ang nakararanas. Ang mga taong minsan ay kasama nilang mangutya, ngayon ay sila ring unang nagbalik ng insulto. Samantala si Veronica ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng courtroom. Hawak ang kamay ni Ramon. Hindi siya nagdiwang, hindi siya nagyabang. Hindi ko akalaing darating din ang araw na to. Mahina niyang bulong. Ngumiti si Ramon. Karma has its way, mahal. Ang masama, laging may hangganan. Naalala pa ni Veronica ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Ang mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa kahihiyan. Ang mga bulong-bulungan na halos ikamatay ng kanyang tiwala sa sarili. At ngayon, heto na sila. Ang dalawang taong halos gumuho ang buhay niya. Ngayon ay nagmamakaawa para sa kanilang dangal. Isang hapon, hindi naman inaasahan ni Veronica na lalapit si Clarice sa kanya. Suot ang simpleng damit at walang wake-up. Malayo sa dating marangya at glamoros ang itsura. Veronica, mahina ang boses nito na halos pabulong. Patawad. Alam kong sobra ng ginawa ko sa'yo. Nabulag ako sa inggit at sa ambisyon. At ngayon, eto na ako. Wala na akong maipagmamalaki. Tahimik si Veronica. Ramdam niya ang bigat ng boses ni Clarice. Pero hindi niya makakalimutan ang mga panahong pinagtawanan siya nito sa harap ng lahat. Hindi ko hawak ang pagpapatawad ng mundo, sagot niya. Pero sa sarili ko, pinapatawad na kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong makalaya sa galit. Ang totoo, wala na akong pakialam sa'yo. Ang mahalaga, natuto ako. Napaiyak naman si Clarice. Hindi dahil sa awa ni Veronica, kundi dahil alam niyang wala na siyang kakapitan. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang bumagsak ang pangalan ni Cedric at Clarice. Kung dati ay laman sila ng mga pahayagan bilang mga elite, ngayon ay headline sila ng mga eskandalo. Samantala, mas lalo pang lumalakas ang reputasyon ni Ramon at Veronica. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pinapakitang katatagan sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa isang interview, tinanong si Veronica, Ma'am, ano ang pakiramdam na ngayon ay nasa iyo na ang lahat ng respeto at paghanga ng tao? Ngumiti lang siya. Hindi ko sinusukat ang sarili ko sa tingin ng iba. Ang mahalaga, alam ko ang halaga ko. At alam kong hindi ko kailanman tinalikuran ang sarili kong dangal. At doon natapos ang laban na minsan ay halos ikinasira niya. Ngayon, siya at si Ramon ay mas matatag. Samantalang sina Cedric at Clarice naman ay naiwang abo ng kanilang sariling kasakiman. Matapos ang sunod-sunod na eskandalo at pagbagsak ng mga kalaban, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni Veronica. Ngunit may isang bagay pa rin nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang malamig na ugnayan niya sa sariling ama, ang gobernador. Mula pa noong ipinilit niyang pakasalan si Ramon, halos tuluyang pinutol ng kanyang ama ang komunikasyon sa kanya. Para sa gobernador, isang malaking kahihiyan ang naging desisyon ni Veronica. Anak ng gobernador? Pakakasal sa isang pulube? Iyon ang headline na minsan ay kinubli nila bilang pamilya. Kahit na ngayon ay nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Ramon bilang tagapagmana ng De Silva Group. Ramdam pa rin ni Veronica ang distansya. Para bang hindi lang kahihiyan sa politika ang ininda ng ama niya, kundi ang mismong katotohanan hindi siya nakinig at lumaban sa kanya. Isang hapon matapos ang isang charity event na dinaluhan ni Ramon at Veronica, may lumapit na pamilyar na sasakyan.
Nasa gilid ng kalsada. Bumaba ang gobernador, suot ang kanyang simpleng barong. Walang kasamang bodyguards o alalay. Isang bagay na halos hindi mangyari noon. Veronica? Mahinang tawag nito. Napatigil si Veronica. Sa loob ng ilang segundo para siyang bata ulit na naghahanap ng kalinga ng ama. Ngunit may kaba. Baka sermon na naman ang isalubong sa kanya. Papa, halos pabulong ang tugon niya. Lumapit ang gobernador at mabigat ang mga hakbang. Kita sa kanyang mata ang pagod, hindi lamang sa politika kundi sa emosyon. Anak, patawarin mo ko. Napasinghap si Veronica. Hindi niya inaasahan iyon. Alam kong nasaktan kita, Veronica. Pagpapatuloy pa ng gobernador. Sobrang naging mahigpit ako. Sobrang takot ko na madungisan ang pangalan ng pamilya natin. Pinairal ko ang politika kaysa sa kaligayahan mo. At dahil doon, muntik na kitang tuluyang mawala. Unti-unti namang nag-init ang mga mata ni Veronica. Papa, lahat ng ginawa ko, hindi para ipahiya ka. Gusto ko lang magmahal ng totoo. Pero ang sakit, kasi pakiramdam ko, hindi mo ako kinampihan. Nanginig ang boses ng gobernador. Tama ka. Nagkulang ako. Ngayon ko lang nakita na si Ramon. Siya pala ang taong handang ipaglaban ka. Kahit pa ang buong mundo ang kalabanin. At bilang ama, dapat noon pa man, ipinaglaban din kita. Hindi na napigilan ni Veronica ang luha. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Matagal na nilang inilihim ang galit, ang sakit, ang distansya. At sa yakap lang parang unti-unti nang natunaw ang lahat ng iyon. Lumapit si Ramon at tila nagdadalawang isip kung dapat ba siyang sumali sa tagpong iyon. Ngunit bigla siyang tinawag ng gobernador. Ramon, seryoso namang wika nito. Pasensya ka na kung hindi ko agad nakita ang tunay mong pagkatao. Hindi bilang De Silva, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang lalaking tunay na nagmamahal sa anak ko. Tumango naman si Ramon, bakas ang respeto. Governor, hindi ko man ho makakayang palitan ang lahat ng sakit na naranasan ni Veronica. Pangako ko po, hindi ko siya pababayaan. Ngumiti ang gobernador at iniabot ang kamay. Sa wakas, natagpuan ka rin ng anak ko. At natagpuan ko rin ng isang anak sa'yo. Nagkamay sila at doon tuluyang napawi ang alinlangan. Hindi nakaligtas sa mata ng media ang pagkakasundo ng pamilya. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga balitang lumabas. Governor, muling niyakap ang anak na minsang tinalikuran. Veronica, simbolo ng katatagan at tunay na pag-ibig. May ilan pa ring kritiko nagsasabing drama lang ito para sa politika. Ngunit mas marami naman ang naniniwala na totoo ang nangyari. Nakita kasi nila kung paanong ibinuhos ni Veronica ang lahat para sa asawa. Kahit noong panahon pang lahat ay tumatawa at bumabatikos sa kanya. At ngayon, bumango ang imahe niya sa mata ng publiko. Hindi na siya ang anak ng gobernador o ang asawang iniwan at pinahiya. Siya na, si Veronica. Isang babaeng matatag, handang lumaban, at higit sa lahat, marunong magmahal ng totoo. Nagdaos ng isang simpleng salo-salo sa bahay nila. Hindi ang granding banquet, gaya ng mga nakasanayan sa pamilya ng gobernador, kundi isang masayang pagtitibon kasama ang pamilya. Ilang malalapit na kaibigan at mga empleyadong tinulungan ni Ramon at Veronica. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, tahimik naman na napatingin si Veronica sa kanyang ama. Ngumiti ito sa kanya at tinanguan siya. Isang maliit na kilos, pero sapat na para ipadama ang buong pagsuporta. Naramdaman niya sa unang pagkakataon na wala siyang kailangang patunayan. Hindi na siya kailangang ipagtanggol laban sa mata ng lipunan dahil tinanggap na siya ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Sa gabing iyon, habang magkahawak kamay sila ni Ramon, nakatanaw sa mga bituin, napangiti si Veronica. Mahal, sa wakas,
Kompleto na. Bulong niya. Tumango naman si Ramon. Oo. At simula ngayon, wala na makakahiwalay sa atin. Kahit anong pagsubok, kahit anong politika, kahit anong chismis. At sa kanilang mga puso, nagsimula ang isang panibagong kabanata. Hindi na bilang magkaaway o magkaibang mundo, kundi bilang isang pamilya na buo at matatag. Magarbong bulwagan ng isang kilalang hotel sa Maynila ng gabing iyon. Ang sahig ay kumikislap sa mga ilaw ng chandeliers. At ang mga bisita, mga negosyante, politiko at kilalang personalidad ay nagtipon para sa isang charity ball. Ngunit sa gitna ng engranding okasyon, iisang babae ang naging sentro ng lahat ng mata, si Veronica. Nakasuot siya ng eleganteng gown na kulay ginto, perpekto sa kanyang tindig at ganda. Ngunit higit pa sa kanyang damit, ang kumukuha ng pansin ng lahat ay ang necklace na nakalagay sa kanyang leeg. Ang 1,000,000 diamond at emerald necklace na ibinigay na Ramon. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng bulungan ng mga tao. Hindi na panlalait gaya ng dati, kundi paghanga. Siya ba talaga yung tinawag nilang pulubi ang asawa? Bulong ng isa. Hindi lang pala ganda ang meron siya. Ang tapang at ang tibay din niya. Sagot pa ng isa. Ngumiti naman si Veronica. Hindi dahil gusto niyang ipagyabang ang alahas, kundi dahil alam niyang ito'y simbolo ng kanyang pinaghirapan, pinagdaanan at ipinaglaban. Sa gitna ng programa, inanyayahan silang mag-asawa sa entablado. Hawak ang mikropono ay ngumiti si Ramon at nagsalita. Mga kaibigan, sa gabing ito hindi lang para sa amin. Ang kwento naming mag-asawa ay isang patunay na hindi yaman, kapangyarihan o posisyon ang tunay na sukatan ng halaga ng tao. Ang tunay na sukatan ay ang pagmamahal, respeto at malasakit sa isa't isa. Hinawakan niya ang kamay ni Veronica at siya naman ang nagpatuloy. Kaya ngayong gabi, gusto naming ibahagi ang isang bagong yugto ng aming buhay. Magsisimula kami ng isang foundation, ang Veronica Ramon Foundation, na tutulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga batang walang tirahan at pamilyang nawala ng pag-asa. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Ang mga dating humusga at tumawa, ngayon ay nakatayo, pumapalakpak at humahanga. Mula sa gilid ng entablado, nakita ni Veronica ang ilang pamilyar na mukha. Mga dating nanlait at nakiayon sa eskandalong ginawa ni na Cedric at Clarice. Ngayon, sila mismo ang nakatayo, nakangiti at nagpapalakpak. Hindi niya iyon ikinatuwa dahil sa pagbabalik ng kanilang respeto, kundi dahil napatunayan niya sa sarili na wala na siyang dapat patunayan kanino man. Ang mahalaga, pinili niya ang tamang landas at tunay na pagmamahal. Habang patuloy ang palakpakan, napaluha naman si Veronica. Hindi luha ng kahihiyan, kundi luha ng tagumpay at kagalakan. Matapos ang engranding ball, magkahawa kamay na umalis sina Ramon at Veronica. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sila umuwi sa maliit na barong-barong na naging pansamantalang nilang tahanan, kundi sa totoong mansyon ni Ramon, ang tahanan ng pamilya De Silva. Pagpasok nila ay sinalubong sila ng malawak na sala, mga chandeliers at mga antigong kagamitan na minana pa ng pamilya ni Ramon. Ngunit para kay Veronica, higit sa lahat, ramdam niya ang init ng tahanang iyon. Hindi dahil sa ganda o karangyaan, kundi dahil kasama niya si Ramon. Kinabukasan nagising sila sa malalambot na unan at maaliwalas sa silid. Ngunit sa kabila ng karangyaan, pinili pa rin nilang maging simple. Bumaba si Veronica sa kusina at sinubukan na muling magluto. Natawa si Ramon nang makita siyang halos masunog na naman ang itlog. Aba, parang bumabalik tayo sa dati ah. Biro nito. Shhh! Practice makes perfect, sagot ni Veronica sabay tawa. Tinulungan siya ni Ramon. At sa huli, kahit medyo sunog pa rin ang niluto nila, sabay nila iyong kinain ng masaya. Doon nila napagtanto na hindi mahalaga kung mansyon o barong-barong ang tirahan nila. Ang mahalaga ay magkasama sila, nagtatawanan at nagmamahalan.
Habang magkatabi silang nakaupo sa hardin ng mansyon, nagbukas ng usapan si Veronica. Alam mo mahal, minsan naisip ko, paano kung hindi kita nakalala noon sa palengke? Ngumiti naman si Ramon. Siguro ay magiging miserable ka sa piling ni Cedric. Natawa si Veronica, tinapik siya. Loko ka talaga. Pero totoo, parang tadhana talagang naglapit sa atin. Noon akala ko ginagamit na kita para ipakita sa lahat ng kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Pero hindi ko inakala na matututunan kong mahalin ka ng ganito. Hinawakan ni Ramon ang kanyang pisngi. At akala ko, hindi na ako makakahanap ng taong mamahalin ako bilang ako. At hindi lang dahil sa pera o pangalan. Pero dumating ka. Nagkatitigan sila. At doon sa ilalim ng buwan at mga bituin, tuloy ang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang buwan, naging aktibo na ang kanilang foundation. Maraming bata ang natulungan. Maraming pamilyang nakahanap muli ng pag-asa. Hindi lamang necklace o pera o yaman ang iniwan nila sa mundo, kundi isang pamana ng kabutihan at malasakit. At sa bawat event, sa bawat pagtulong, si Veronica suot pa rin ang kaniyang $1 million necklace. Hindi para ipagyabang, kundi bilang paalala ng lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan, mula sa kahihiyan hanggang sa tagumpay. Minsang pinagtawanan, ngayon ay pinapalakpakan. Minsang tinawag na hangal, ngayon ay tinitingala. At higit sa lahat, minsang tinawag na pulubi ang kanyang asawa, ngayon ay pinagmamalaki niya itong pinakamayamang kayamanan ng kaniyang puso. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.